bless you, beloved sisters, sa Lord Lord. At tayo ay dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang ating pagkikinig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nadadala ng beloved preacher Alan Gaku. Tayo po lahat ay tumayo, pagbigay galang sa salita ng ating Panginoong Jesus sa Lord Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Rolitang. Let us pray. Mapagpala namin Diyos sa mga panahon, sa matamis at magkaroon pangalan mo ang pinakamalaban ni Yesu Kristo. Maraming salamat sa mapagkakataong ito, pinagalaw mo sa bawat isa sa amin. Patawaran mo kami, saan mo kami sumpungan sa aming mga kahinaan, malaming Panginoon. Gamitin mo lang ibang lingkod, malaming Yesu Kristo. Magiging pagpapala sa umagang ito. Ang banal mo salita na dadaloy sa aking mga bibig, malaming Panginoon ay nagmumula sa inyo. Feed your flocks today, just only use me as a channel of blessings, Lord God. Ang binhi ay tinatanim mo sa aming mga puso. Ginagamit mo ang aming mga magulang sa inyo, mahalaming Panginoon. Lumalago, tumutubo, namumunga, at pahintulutan mo sa umagang ito. Pipitasin namin ang mga bungang ito, mahalaming Panginoon Yesu Kristo, bilang pagkain sa aming mga kaluluwa. Sunod dalangin namin ginagalang mala, Pastor. Bless your word today, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, at sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo gadlang sa mga oras na ito. Lumayas kayong lahat sa pangalan ng Jesus. Cast out source of evil in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. All the praises, all the glory, the thanksgiving, the highest majesty and honor belong to the Almighty Father in heaven. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. And I give a double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Willie Strad Almeida, a man of God, a prophet of God, and Royal Church and treasure the blessed teachings and memories of our dearly beloved sister and noble pastor, Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Glory to God. To all the beloved children and to the beloved webcast viewers. Amen. Praise the Lord. And the beloved saints of God in Toronto Outreach. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Isang magandang umaga sa ating mga minamahal at kinigiliw mga kapatid. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Paghanda po our text for today. Deuteronomy chapter 1 verse 6 and 8. Amen. Praise the Lord. 6 to 8. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, alam natin na sa atin pong araw-araw na pamumuhay, consider pa rin tayo mga minamahal sa ating paglalakbay. Hindi tayo tumitigil dito mga minamahal. Amen. Praise the Lord. The book of Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. The Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount. Turn you and take your journey, and go to the mount of the Amorites, and unto all the places nigh thereunto, in the plain, in the hills, and in the vale, and in the south, and by the seaside, to the land of the Canaanites, and unto Lebanon, unto the great river, the river Euphrates. Sorry, hallelujah. Behold, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord sware unto the fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po. Dito po sa libro po ng Deuteronomy, kapitulo ay 1, talata po ay 6 hanggang 8. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsasabi, kayo'y nangatahan ng malaon sa bundok na ito. Pumihit kayo at kayo'y maglakbay, at kayo'y pumaroon sa lupaing maburol ng mga Amoreo, at sa lahat ng mga dakong malapit sa Araba, sa lupaing maburol at sa mababang lupain, at sa timugan at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga Kananeo, at sa Lebano hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Narito aking inilagay ang lupain sa harap ninyo. Inyong pasukin at ariin ang lupain, at isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob.
na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. Amen. Palakpakan natin ang salita natin pinakamahal na Panginoon. God bless you, beloved Preacher John, our beloved Bible reader for this morning. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Nandito na naman mga minamahal, yung tinatawag na commission ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. The Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mount. Matagal na kayo sa bundok na ito. Matagal na kayo sa inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tila bagay hindi pa rin nakikitaan na lumalago at tumutubo. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, maglakbay kayo. Pumunta kayo doon sa hills, marami doon mga bagay na ninyong makikita. Pupunta kayo doon sa tinatawag na mga burol, maging sa timugan, maging sa tinatawag na dalampasigan ng mga karagatan. Pumunta kayo roon. Sa anong kadahilanan, mga minamahal? Dahil ito'y pangako ng Diyos. Pumunta kayo roon. Ang pinaka-punto ng mahal na Panginoon, maglalakbay ka na huwag kang tumigil. Habang may buhay, maglalakad ka. At ang lalakaran mo, papunta doon sa tinatawag ng land of promise, yung tinatawag na milk and honey, flowing together, ang lalakaran mo papunta roon, mga minamahal, may mga bulubundukin, may mga hills. Pero mga minamahal, hindi ka titigil dahil nandoon yung tinatawag na reward sa huling kapanahunan pag marating mo ang kanyang pangako. Amen? Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. So sa ating paglalakbay, hindi natin maiaalis, mga minamahal, na mayroon talagang aakyatin. May hills dito na nakasulat. Mayroon ding mga valley, mga minamahal. Yung mga burul, yung mga, hindi lang lahat plain na lalakaran ng tao, mga minamahal. Ibig sabihin, marami kang masasalubong. Sa araw-araw na paglalakbay, maraming masasalubong ang Kristiyano. Kagaya nila Paul, mga minamahal, oo, may pangako ang mahal na Panginoon. Talaga namang totoo ang pangako ng mahal na Panginoon. Pero mga minamahal kong mga kapatid, huwag alisin sa bawat Kristiyano na sa ating paglalakbay sa araw-araw, huwag tayong mawalan, mga minamahal, ng tinatawag na anchor. Yung tinatawag na anchor, mga minamahal. Kasi po, pagka nawala ito sa atin, kagaya ng isang barko, mga minamahal, habang ito ay magdadry dock na, mga minamahal, nasa dalampasigan na, kung wala itong anchor, mga minamahal, baka ito ay ililipad sa tinatawag na alon. Amen? Kasi yung anchor, mga minamahal, yung tinatawag na hope at pananampalataya, yun ang naghuhold sa atin. Na habang tayo ay naglalakbay tungo sa pangako ng mahal na Panginoon, hindi tayo bibitiwan ng dakilang Diyos. Pero kung yung anchor na yan, mga minamahal, yung anchor na yan, aalisin, wala nang naghuhold doon. Ang ibig sabihin, ang kamay ng mahal na Panginoon makapangyarihan. Habang siya ay nagsasalita, itayo ay kanyang sinasamahan. Oo, may mga bulubundukin, may mga kapighatian at kabigatan, may mga burol pa. Hindi lahat plain na lalakaran ng tao. Pero ang kamay ng mahal na Panginoon, nandiyan gumagabay. Ang sabi pa nga sa banal na kasulatan, pag-araw, nandiyan yung pillar of clouds. Amen? Ibig sabihin, hindi siya tumitigil. Siya ay nandiyan. Pag sa gabi, nandiyan yung pillar of fire. Amen? Ngunit yung tinatawag na ankorahe na yan, mga minamahal, kahit na bubunutin pa yan ng barko, kahit na hihilain ang barko, mga minamahal, yung anchor, pag naka-ankla yan, mga minamahal, sa barkong yan, hindi, kahit ilang klaseng motor, mga minamahal, ilang klaseng horsepower pa ang gagamitin, mga minamahal. Pag naka-ankla na yan, mga minamahal, hindi yan maaalis. Amen po ba, mga minamahal? Sino pong medyo dito, mga may asawang seaman, mga minamahal? Yung anchor, mga minamahal, yung ankla, nakaganyan yan, mga minamahal. Pag naka-ankla na yan, mga minamahal, hindi yan talaga maaalis dyan. Not unless, mga minamahal,
Yung angkor ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay, yung kanyang mga kamay nung siya ay humawak sa atin, not unless, mga minamahal, ang barkong ito, when He is going to turn to make a giant turn, pag nandito ito, mga minamahal, sa isang side, ngunit siya po ay magtuturn sa kabilang side, mga minamahal, mawawala ang angkor na ito. Ang bawat Kristiyano na nananatili, mga minamahal, sa mga kamay at gabay patnubay sa mahal na Panginoon, kahit na anong klaseng bundok aakyatin, hindi siya manghihina at mawawala. Kahit na anong klaseng burol ang kanyang pupuntahan, kahit anong klaseng kalaliman, kaya sabi mga minamahal, who can separate us from the love of God? It is famine, pestilence, swords, nakedness, wala. Kahit na anong klase pa, mga minamahal. Bakit? Ang kamay ng mahal na Panginoon, He is a stronghold. Matibay sa lahat ng matibay. Ngunit, if you are going to make a giant turn, at aalis ka doon sa tinatawag na angkorahe, mga minamahal, aalis ka doon at mawawala yung angkla. Ang ibig sabihin, pag gumawa ka at humakbang ka sa sarili mong mga paa, nawawala ka doon sa hakbang ng mahal na Panginoon. Pag may bulubundukin, mga minamahal, hinihingal ka. Pag mayroong tinatawag na malalim, mga minamahal, matatakot ka. Bakit? Kasi ang makapangyarihang kamay ng mahal na Panginoon, iniwan mo. Nagtuturn ka, mga minamahal. Ang ibig sabihin, ang pangako ng Diyos na buhay, totoo. Pero pag ito ay hindi mo na paniniwalaan, dahil sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kapaligiran, mga minamahal, mawawala ding bisa yung kanyang pangako sa buhay ng tao. Kasi ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, kung ating mababalikan, mga minamahal, hear therefore, O Israel, and observe to do it. Ang ibig sabihin, gawin mo ang inuutos ko sa iyo, that it may be dwell with thee, and that ye may increase mightily. O, kita mga minamahal, habang naglalakad ka, nag-i-increase ka, naging matapang ka, naging malakas ka, mga minamahal. Habang pala binabayo ka sa bagyo, at ang kamay ng mahal na Panginoon humahawak sa iyo, lalo kang tumatapang. Mo mga minamahal, testimonyo, walang trabaho. Walang trabaho, mga minamahal. Maya-maya, ano ba, may tumawag na nagsasabi, pumunta ka sa bahay, kunin mo yung cheque. Nagtrabaho, hindi. Walang trabaho yon. Bakit, mga minamahal? Kasi totoo ang pangako ng mahal na Panginoon. Kahit na, yung walang trabaho, bundok yan, mga minamahal. Malalim yan sa burol. Kung wala kang trabaho, anong kakainin mo araw-araw? Pero pag ang kamay ng mahal na Panginoon, pinanghahawakan mo rin, mga minamahal, ang kanyang pangako, humakbang ka ayon sa kanyang kalooban, hindi ka mawawalan. Kasi yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga minamahal? And as the Lord thy God, thy fathers has promised thee in the land of flow it with honey, flow it with milk and honey. Ang sabi lang naman, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Hindi dalawa. Marami nagsasabi, siguro, ano ito, tawag nito, Trinitarian. Trinitarian ito. No. Mga minamahal, ang Diyos iisa. Natatandaan natin, iisa talaga ang Diyos. Hear, O Israel, our God is one Lord. Pag mayroon ng gumugulo sa ating isip, pag naaaliw na ang isip na ito, mga minamahal, at nakakalimutan mo na minsan ang gawain mo sa kasi sabi dito, walk continually. Pag nakakalimutan mo na, mga minamahal, una, hindi ka na masyado, mga minamahal, na gumagawa sa gawa mo dati. Hindi mo na naisasagawa yun, mga minamahal. Pangalawa, marami nang gumugulo sa isip mo. Habang nagtatrabaho ka, mayroon ka nang sinasabi, nagsasalita. Bakit? Hindi ka naging komportable. Pag noong hindi ka na naging komportable, mga minamahal, hindi mo na naisasagawa ang dapat mong ginagawa. At kung ikaw man ay nagtatrabaho at pinagpapala ka, mga minamahal, kung minsan hindi mo na naisip
na mayroon pala mga minamahal, gagawin ka sa araw na ito. Lahat na ibibigay mo na doon. Ang sabi dito, Hear, O Israel, our Lord is one God. Bawat bagay na naghahadlang sa iyong pakikitungo sa mahal na Panginoon, Diyos-Diyusan yan, mga minamahal. Sa ayaw natin sa gusto, Diyos-Diyusan yan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, Hear, O Israel, our Lord God is one Lord. Nag-iisa lang ang Diyos. Ang ibig sabihin, mga minamahal, walang ibang makahahadlang. Pag ang Diyos na ang pag-uusapan, pag paglilingkod na ang ating pag-uusapan, ni anong bagay, mga minamahal, ay hindi makakahadlang. Kasi ang pangako din ng mahal na Panginoon, walang espada, walang kagutuman, walang kahubaran, ang makapaghihiwalay sa inyo. Pero mga minamahal, kung mismo ang isip natin humihiwalay na unti-unti sa mahal na Panginoong Hesukristo, yan ang bagay na nakakatakot. Kasi mga minamahal, darating ang panahon na hindi na tama ang ating mga ginagawa. Palakpakan muna natin ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Pakibasa po. Deuteronomy chapter 6 verse 3 and 5 o 2-5. The book of Deuteronomy, chapter 6, verse 2, Verse 3 up to 5. verse 3 up to 5. Amen. Praise the Lord. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers had promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa Tagalog po. Dito po sa libro po ng Deuteronomy, kapitulo po 6, tarata po ay 3, tuloy ang basa hanggang 5. Dinggin mo nga, O Israel, at inyong isagawa upang ikabuti mo, at upang kayo dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos na iyong mga magulang, sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. Pakita mo nga minamahal. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Ano ibig sabihin dito, mga minamahal? Sa kasaganahan, sa kawalan, ang Diyos ay Diyos pa rin sa buhay natin. Ang ibig sabihin, mga minamahal, hindi lang tayo nagsasaya dahil pinagpapala tayo. Hindi lang tayo nagpupuri, mga minamahal kong mga kapatid, dahil punong-puno ka ng pagpapala. Pini-increasean ako sa beloved amo. Talaga wala akong masyadong trabaho ngayon. Hindi ka lang magsaya doon. Magsaya ka pa rin, mga minamahal, kahit na terribling trabaho ngayon. Ay, terribly talaga ang trabaho ko. Dinadagdagan. Dapat wala na ito. Bagayan, mga minamahal, na nauudlot tong kanyang pagpapala. Isipin mo, dami kang trabaho, sinong nagtatrabaho doon? Ikaw? No. Ang lakas ng malapay, ibinibigay sa'yo para ipagpapatuloy mo. Kasi dito sa banal na kasulatan, maglalakbay ka, wala kang tigil. Amen, praise the Lord. Ang lakas na ginagamit doon, mga minamahal, hindi sa'yo. Lakas yan ng mahal na Panginoon Hesukristo, kaya wala kang dapat isipin doon. Bakit? Siya ang bahala sa lahat ng bagay. Basta sumunod ka lang, walang pagreklamo. Pag magreklamo ka, laman na ang lumalakad sa buhay mo. Pero ang lahat ng bagay na dumarating, give thanks in all the things that comes in our life. Pag nagreklamo ka pala, mga minamahal, nalulungkot ang mahal na Panginoon. Unang-una, nagpapaliwanag ka lang. Pangalawa, mga minamahal, ang paliwanag mo humahaba na. Pangatlo, mga minamahal, ang paliwanag mo naging reklamo na. Iyon ang gawa ng demonyo. Minsan, mga minamahal, dadalhan ka ng bagay na napaka-alimuyak na amoy.
Napakatamis. Maya-maya, mga minamahal, pag kinubit mo yan, ay talaga namang biglang maglaho ang kanyang lasa. Ganon ang gawa ng kaaway. Kaya sa bagay na ito, mga minamahal, dapat ating iisipin na hindi patag lahat ng ating lalakaran. May mga bulubundukin, may mga burul, mga malalim na mga daan. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, ni dagat ay hindi umaapaw sa inyo. Ni apoy ay hindi kayo masusunog. Amen? Bakit? Kasi sasamahan ko kayo. Not unless kung magtuturn ba kayo sa akin, hindi ko na kayo sasamahan. Yun ang sabi ng mahal na Panginoon. Pero kung nagpapatuloy tayo dito, mga minamahal, Deuteronomy chapter 11 verse 11, mga minamahal. Ito po ang land na ating pupuntahan, mga minamahal. Deuteronomy chapter 11, verse 11. But the land, whither ye go to possess it, is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven. Amen. Praise the Lord. Deuteronomy, Kapitulo 11, talata po 11. Kundi ang lupain ng inyong tatawirin upang ariin ay lupaing maburol at malibis at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lupain na ating pupuntahan, mga minamahal, at ating aariin ay mga burol, mga valleys, mga minamahal. Ngunit hindi tayo titigil sa pag-inom ng ulan na nagmumula sa langit. Amen? Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Oo, maburol. Oo, bulubundukin. Pero hindi ka titigil sa pag-inom. Ibig sabihin, mga minamahal, nandidiyan lagi ang lakas mo sa araw-araw. Magtataka ka, mga minamahal kong mga kapatid, kahit Sabado meron kang trabaho, ngunit para ka lang lumulundag, lumilitaw ka lang sa hangin, mga minamahal. Bakit? Ang lakas mo na nagmumula sa mahal na Panginoong Jesucristo, walang makakapantay doon, mga minamahal. Nagdadrive ka, galing ka sa overnight, papunta ka pang Ottawa, mga minamahal. Pero ang mga mata mo, mga minamahal, ay parang mata ng agila. Hindi pumipikit. Bakit? Nadidiyan ang mahal na Panginoong Jesucristo. Sumusunod ka sa kanyang mga yapak. Sumusunod ka ayon sa kanyang kalooban. Hindi ka rin niya iiwanan. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. And the land which the Lord thy God careth for, the eyes of the Lord thy God are always upon it. Hindi tumitigil ang mga mata ng mahal na Panginoon at tingnan tayo. Anong ikalulugmok mo? O bakit ka ngayon nagmumukmok? Ibig sabihin, hindi pala tayo dapat mag-alinlangan. Hindi pala tayo dapat, mga minahal, maguguluhan. Amen? Kasi ang mga bagay na ito dapat nating tatawirin. Hindi tayo makatatawid, tingnan mo yung mga Israelita. Kung biniyak na ng Diyos sa pamamagitan ng rod ni Moses, yung tinatawag na Red Sea, kung biniyak na, at nandito sila sa kabila at hindi tumawid, anong magagawa sa pagbiyak? Hindi ba walang magagawa ang pagbiyak, mga minamahal? Pero nung pagbiyak doon sa Red Sea, tumawid sila. Ang ibig sabihin, ang pangako na mahal, nandiyan na, sundin mo lang. Amen, praise the Lord. Dahil yung Red Sea, nung biniyak yung Red Sea, mga minamahal, ang mga Israelita, kung hindi tumawid, aabutan sila ng kalaban. Yung makangga at karwahe ni Parao na handa silang pupuksain, aabutan sila. Pero ang magandang bagay doon, mga minamahal, habang biniyak, mga minamahal, ng Diyos sa pamamagitan ng rod ni Moses, silang lahat ay dali-daling tumawid, mga minamahal. At hindi sila naaabutan. Mga minamahal, nung sila'y sinusundan, nandiyan agad yung napakalaking kamay ng mahal na Panginoong Hesukristo, ibinabalik, mga minamahal, ang dagat. At silang lahat na pumaslang sana ay nawasak lahat, mga minamahal. Ganun ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Hindi pa ba sapat yun, mga minamahal, para tayo maniniwala sa mahal na Panginoong Hesukristo? Yung Red Sea na biniyak, hindi pa ba sapat yun na ang kanyang mga pangako ay totoo? Yung pillar of the clouds, mga minamahal, hindi pa ba sapat yun, mga minamahal, upang mananampalataya tayo?
Yung sa gabi, mga minamahal kong mga kapatid, pillar of fire, mga minamahal. Hindi pa ba sapat yun, mga minamahal, na ang Diyos ay laging totoo sa kanyang mga pangako at hindi niya tayo iniiwanan, for the eyes of the Lord are always upon it. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. From the beginning of the year and even unto the end of the year. Ang ibig sabihin, pag inilagay ka dyan sa mahal na Panginoon, aalisin ka rin niya dyan. Pag dalhin ka niya doon sa hills, dalhin ka rin niya sa patag. Amen? Pag dalhin ka sa burol, mga minamahal, dalhin ka pa rin sa patag ng mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi ka iwanan doon, mga minamahal, na luhaan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Glory and glory to God. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord thy God, and to observe Him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in His due season. Ang iyong mga hinihiling, in His due season, ibibigay yan. Huwag mo lang siyang pangunahan. For thy thoughts are not His thoughts, and your ways are not His ways. Amen po ba, mga minamahal? Bible study ito, mga minamahal. Bumabase lang tayo sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah. That I will give you the rain of your land in His juices, the first rain and the later rain, and thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. Kita mo, mga minamahal ko, mga kapatid, lahat ng iyong pangangailangan, nandoon na, mga minamahal, ipoprovide na ng ating dakilang Diyos na buhay. At mayroon kang lana. Yung lana na yan, mga minamahal, yung oil ng mahal na Panginoon, yung anointing ba ng mahal na Panginoon, hindi mawawala sa atin yan. Basta wag lang masyado. Medyo, pag mayroong nangyari, mga minamahal, ang bukang sa ating bibig, salamat, mahal na Panginoon. Ito ay kalooban mo. Ang anointing doon ng mahal na Panginoon, hindi mawawala. Amen? Hindi natin ginagastos. Pero, mga minamahal, pag mayroong ka ng sinasabi against doon sa mga nangyayari, mga minamahal, sa'yo pa rin ang balik. Kaya, gumawa ka ng mabuti, ayun pa nga sa paliwanag ng pagbibigay. Pag marami ibibigay mo, maraming balik sa'yo. Pag kukunti ang binigay mo, kukunti rin ang balik sa'yo. Ibig sabihin, pag binigay mo lahat sa mahal na Panginoon, ibibigay din niya lahat ng kailangan mo. Hindi ka mawawalan. Dahil yun ang kanyang pangako. Palakpakan natin ang mahal na Panginoong Hesukristo. Glory and glory to God. Dito tayo, mga minamahal, sa 15. Pakibasa po, verse 15. Ipaki-take note na lang po, mga minamahal. 11 to 16 po yan. The book of Deuteronomy chapter 11 verse 15. Amen. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. 16. Take ye to yourselves that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other gods and worship them. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless you po. Sa Tagalog po. Dito po sa Deuteronomy, talata po ay 15, 16. At aking bibigyan ng damo ang inyong mga hayop sa iyong mga bukid, at ikaw ay kakain at mabubusog. Mag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang Diyos at sumamba sa kanila. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamahal. God bless you po, beloved Preacher John. Glory and glory to God. Tinan mo, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon, talagang intact po, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya dito, mga, and I will send the grass in thy fields. Ang ibig sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, ano mang kailangan mo, kanyang ipagkakalob sa iyo. Kasi Diyos ang nangangako. Is there anything hard for me? Ang sabi naman, is there anything hard for me? For I am the God of all flesh. Wala pong mahirap sa mahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal. That thou mayest eat and be full. Oh. Makakakain ka at mabubusog ka pa. Maraming kumakain, hindi nabubusog. Tingnan mo dyan sa labas, mga minamahal. Nagpupuri nga, nagpupuri. Kulang sa kabusugan. Bakit? Yung tinatawag na oil, wala doon, mga minamahal. Yung anointing, yung presensya ng mahal na Panginoon, wala doon. Ikaw, pag kumakain ka, busog, hindi.
Kumbaga, mayroon pang nagsasabi mga minamahal, painom nga. Oh, ito tubig, may kulay pa. Nagpupuri ka na mga minamahal, nabubusog ka pa. Kumakain ka mga minamahal, nabubusog ka. Ito ang malaking pribilehiyo na binigay sa mahal na Panginoong Jesucristo. Maraming gutom dyan. Kumakain mga minamahal, hindi nabubusog. Dito, pag sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoong Jesucristo, pag sinabing tumawa ka, talagang tumawa ka mula sa puso mo. Pag sinabing pinagpapala ka, talagang pinagpapala ka, mga minamahal. Pag sinabing bubusugin ka, talagang bubusugin ka, mga minamahal. Mayroon kang problema, idulog mo sa mahal na Panginoon, iiyak mo sa mahal na Panginoon. Maya-maya yung problema mo, mga minamahal, parang bula, parang aso na nawawala. Bakit? Kasi mahal ng Panginoon, ating pinaglilingkuran, totoo. Tingnan mo yung patotoo kanina. Ang Diyos dito buhay na buhay. Buhay na buhay. Dinubli niya yun, mga minamahal. Tinatlo pa. Bakit? Yun ang pagpapatotoo, mga minamahal, na totoo ang Diyos na siya ay pinagpapalang talaga. Hindi lang siya, tayong lahat pinagpapala, mga minamahal. Amen po ba, mga minamahal? Tingnan mo, pag namimiss mo yung loved ones mo sa Pilipinas, iiyak mo sa mahal na Panginoon. Kasi walang ibang makakatulong sa atin. Pag naglalakbay ka sa hills, mga minamahal ko, mga kapatid, walang auto doon. Barefoot yung gagamitin doon, mga minamahal. Kasi pag nag-a-auto ka, hulog ka sa bangin. Nakuha ba natin punto, mga minamahal? Nakuha ba natin, mga minamahal? Ang problema mo talaga yun. Pagpuproblemahin mo yun. Pero kung ang problema mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon, no, it's not a problem. It's not a problem, it's a blessing. Amen po ba, mga minamahal? Yung cancer ba talaga yun? Pag ibigay mo sa mahal na Panginoon, yung kaniyang ugali, ano ba yung ugali niya, mga minamahal? Ng ating beloved brother? Problema din talaga yun. Pero nung ibigay niya sa mahal na Panginoon, anong nangyari sa kanya? Ang ibig sabihin, mga minamahal, I don't care. All the problems sa aking kapaligiran, I don't care sa lahat ng kanilang mga sinasabi. I don't care kung anumang klaseng mga tao ang aking masasalamuha. But God is rich in mercy in my life. Kahit na ano pang klaseng baha, kahit na ano pang klaseng river na tatawirin natin, mga minamahal, I don't care. Ang Diyos ko ay buhay. Amen po ba, mga minamahal? Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakahuli dito, mga minamahal, verse 16. But take heed yourselves that your heart be not deceived. Baka madaya ang ating mga puso. And ye turn aside and serve other gods and worship them. Oh, hindi ako nag-worship kanino man na God. Mga minamahal, pag ikaw, mga minamahal kong mga kapatid, nagulumihan na ang puso mo sa ayaw mo sa gusto, ang pagsisimba mo ay nandoon na sa kalaban ng mahal na Panginoong Hesukristo. Pag mayroon ka ng ibang sinasabi, mga minamahal kong mga kapatid, sa problema na yan, mga minamahal, na sadyang inilagay sa mahal na Panginoon sa iyong harapan, nagsasamba ka na doon sa ibang Diyos, mga minamahal. Iyon ang hindi dapat mangyayari. Dahil ang Diyos natin ay banal. Dapat lumalabas sa ating mga bibig puro pagpupuri at kabalbanal-banalang para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Ako na lang po, mga minamahal, magbabasa. Deuteronomy, pakisulat po, 17 verse 9. Ito lang po, 17 verse 9. Amen, praise the Lord. Pakibasa po, sandali. The book of Deuteronomy, chapter 17, verse 9. And thou shalt come unto the priests, the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire that, and they shall show thee the sentence of judgment. Amen, praise the Lord. Jeremiah chapter 17, verse 9 po. I'm sorry po. Jeremiah chapter 17, verse 9. The book of Jeremiah, chapter 17, verse 9. Amen. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Amen, praise the Lord. Glory and glory to God.
Jeremias, Kapitulo 17, talata po ay 9. Ang puso ay magdarayas ng higit kaysa sa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Amen. Idiretso po sa 10. Praise the Lord. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Kita mo mga minamahal? Puso. Pag ang puso hindi natin mahawakan, mga minamahal, baka lulundag ito, mga minamahal. Speaking of puso, siguro lahat tayo parang inaantok niyo, marami nang inaantok, mga minamahal. Amen? Marami na inaantok, mga minamahal. Merong kapatid, mga minamahal, dati-rati talagang mainit. Mainit talaga, mga minamahal. Ngayon, dumating yung medyo problema. Dumating yung problema. O ngayon, pinapollow up. Brad, bakit hindi ka na nakatalo? Huwag kang mag-alala, Brad. Kasi kahit na hindi ako nakadalo, pero kasama ninyo ang puso ko. Oh, ganun ba, Brad? Yung isang beloved din natin na kapatid, medyo mapagbiro. Sabi niya, Brad, sigurado ka ba ang puso mo ay dumalo talaga? Kasama namin? Sabi, Brad, huwag ka mag-alala na hindi ako dumalo. Kasi ang puso ko, kasama ninyo. Sabi niya, Brad, baka umupo ang puso mo doon sa upuan. Marami pa namang makapatiran na parating. Maupuan yung puso mo. Putok talaga yung puso mo. Brad, pag ang puso mo nandoon sa amin, kasama yung presensya mo. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, pag naniniwala ka, sasamahan mo talaga ng gawa. Amen po ba, mga minamahal? Kasi ang lahat ng bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na ipoproseso sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga sabi ng mga Panginoon, lumakad ka. Anong ibig sabihin sa paglakad? Gumagawa. Huwag, mga minamahal kong mga kapatid, paintulutan na ang puso mo nasa gawain. Baka nakaupo yan dyan at mayroong kapatiran, maupuan yan. Putok yung puso natin. Amen po ba, mga minamahal? Ang ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, kung nasaan ang iyong pananampalataya, nandoon din ang buhay na gawa. Amen po ba, mga minamahal? Kung nasaan, mga minamahal kong mga kapatid, ang iyong paniniwala, nandoon din, mga minamahal, ang iyong tinatawag na, ano po? Pagsusumikap. Kasi kung naniniwala ka lang at hindi ka nagsusumikap na ang pinaniniwalaan mo, makamit mo, walang mangyayari sa iyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Make sense po pa ba yun, mga minamahal? Kasi mga minamahal kong mga kapatid, kailangan sa mga huling araw, kailangan maging totoo talaga ang gawa natin. Hindi lang sa salita. Sasamahan talaga ng gawa, mga minamahal. Kagaya nito, mga minamahal, Jeremiah 17:11. Pakibasa po sa Tagalog. Sa Tagalog na lang po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa libro po ng Jeremiah 17, talata po ay 11. 11. Amen po. 11 po? Amen po. Okay. Kung paanong lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi kaniya, gayon siya'y nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamamagitan ng matuwid. Sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon at sa kanyang wakas ay magiging mangmang siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Tingnan mo, mga minamahal ko, mga kapatid, yung pugo lumilimlim sa mga itlog na hindi sa kanya. Grabe talaga yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon dito, grabe talaga. Hindi mo nga makita sa gawain. Grabe daw. Tingnan mo, ang pugo, mga minamahal, ang pugo, lumilimlim sa itlog na hindi kanya. Gayon sa nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamamagitan ng matuwid. Pag nagsasabi ka pala, mga minamahal, at hindi mo ginagawa, hindi tayo matuwid sa harapan ng mahal na Panginoong Hesukristo. At ang wakas, mga minamahal, ay maging mangmang. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ka nagsasabi tayo sa buong katotohanan, nandidiyan ang tapat na pagsasagawa sa lahat ng bagay na kinakailangan. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Glory
and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Glory and glory to God. And let the peace of God rule in your hearts. Yung tinatawag ba na kapayapaan, magro-rule sa ating mga puso. Colossians chapter 3, verse 15 to 17. Pakisulat na lang po mga minamahal, kasi wala na po tayong oras. Amen, praise the Lord. To the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Kita mo mga minamahal, pasalamatan ang mahal na Panginoong Hesukristo. Ano man ang mga bagay na ating nakakamtan. And be ye thankful, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Because wisdom is the principle of all things. Amen po ba mga minamahal? Pag isinasagawa mo ang isang bagay na walang wisdom mga minamahal, malamang kulang yan. Kagaya ko mga minamahal, isang business sa trabaho mga minamahal, yung abang lingkod. Nagmamadali mga minamahal. Siyempre physically talagang madali tayo makakakilos kasi ang mahal na Panginoon tumutulong sa atin, nagbibigay ng lakas. Ngayon mga minamahal, nung sa pagmamadali ko mga minamahal, ginawa ko agad yung dapat kong gawin. Hindi ko pala alam mga minamahal na mayroon pa palang gawin bago yun. O di walang wisdom mga minamahal, o anong nangyari? E di pinagsabihan dahil kulang. Ibig sabihin mga minamahal, bago mo gawin ang isang bagay, kailangan mga minamahal, galing sa isip, galing sa puso, higit sa lahat, galing pahintulot mula sa mahal na Panginoong Hesus. Huwag tayong gumawa ng bagay na sariling atin. Huwag tayong humakbang na sarili nating hakbang. Kailangan bago tayo humakbang, nandidiyan yung yapak ng mahal na Panginoong Hesukristo upang hindi tayo maligaw. Dahil kapag humakbang ka mga minamahal na wala ang kanyang gabay at patnubay, malamang mga minamahal, mapapagod ka. Amen, praise the Lord. Mapapagod lang. Mapapagod lang. Pero kung ang gabay at patnubay ng mahal na Panginoon ay sumasa atin mga minamahal, let the word of God, of Christ, dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace with your heart to the Lord. Amen po ba mga minamahal? And whatsoever ye do, in word or deed, do in all the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ang lahat pala na ito mga minamahal, para sa ikaluwalhati ng mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi para sa atin. Kaya wala tayo palang ipag-alala. Wala pala tayong dapat sabihin ng isang bagay, negatibo man o ano mga minamahal. Dahil ang wakas nito ay kaluwalhatian ng mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Bakit ka nasasaktan? Ang wakas niyan ay kaluwalhatian. Bakit ka nagugulan? Ang wakas niyan ay kaluwalhatian. Bakit ka napapagod? Ang lakas niyan ay tunay na kalakasan ng mahal na Panginoong Hesukristo. Bakit ka nagulantang? Ang lahat ng yan mga minamahal ay ipinapahintulot. Lahat ng bagay ay may purpose. Kaya dapat mahinahon ang bawat puso. Let the peace of God roll in your heart with all wisdom, knowledge, and understanding. At sa pamamagitan yan, lalago tayong pareho at tutubo. At lumalabas ang ating mga bunga. At pagdating ng panahon, withdrawin mo na lang ang naideposito mo sa napakalaking bangko. Hindi sa lupa, mansyon sa langit ang pupuntahan ng bawat isa. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo'y umawit sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Ang puso ko'y iyong sinisiyasat, buong buhay ko'y iyong alam. Ang lahat
sa iyo ay hinihiling. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak ko na nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ang bawat bagay na nangyayari sa ating mga buhay ay pinapahintulutan dahil kilala ka sa mahal na Panginoon. Kung ano ang nararamdaman natin sa mga oras na ito, dahil itinutuwid tayo sa mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay na ating sinasalubong sa araw-araw, kung bakit ito nangyayari, dahil kilala tayo sa mahal na Panginoon. Walang bagay na hindi nangyayari na hindi kalooban sa mahal na Panginoon. Diyos na dakila na may lalang sa langit at lupa. Ang pinakamagandang bagay dahil hinahawakan niya tayo sa kanyang mga kamay. At ang mga kamay ng mahal na Panginoon, tunay na makapangyarihan. Ang lahat ng bagay na ito, ang wakas ay kaluwalhatian. Hindi kawalan sa atin, mga minamahal. Malapit na ang kawakasan. Malapit na, mga minamahal, kung tayo man ay nagtitiis. Matatapos din ito, mga minamahal. Sa langit tayong lahat. Maging masaya na, mga minamahal. Sa langit tayong lahat. Kasama na natin ang mahal na Panginoon. Hindi na tayo pagkukulangin pa ng nasa ating mga isip. Hindi na tayo malulungkot pa, mga minamahal. Kaya tuloy lang ang ating paghakbang. Tuloy lang sa araw-araw, mga minamahal. Dahil ang lakas ng Diyos ay hindi mawawala sa atin, mga minamahal. Nandiyan ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang kanyang panalangin ay laging nakakarating sa trono ng mahal na Panginoon.
Kaya sa mga oras na ito, mga pinamahal sa ating pananalangin, may call beloved preacher John to lead a prayer. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Kung tayo po, mga minamahal, ay magtatapat lamang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sundin lamang po natin ang kanyang banal na kalooban. Hindi po tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras ito, mga minamahal, tayo po ay manalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Marami po tayong hinihiling sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit mahal na Panginoon, sa takdang panahon ng ating dakilang Diyos, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit tayo lamang po, mga minamahal, ay manampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na ipagkakaloob ito ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa paunadalangin nating minamahal, ginagalang mahal na pastor, ang propeta ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nariyan ang kanyang panalangin upang tugunin ng ating mahal na Panginoon ng ating mga hiniling sa Kanya. Hallelujah. Tayo po'y minsan na pamaminamahal, manalangin ng may pagsisisi sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakila at mapagpala po naming Diyos sa masalangit. Mahal na Panginoong Kristo, sa unad dalangin po ng aming minamahal, ginagalang mahal na pastor, narito kami minsan na lumalapit po sa iyong trono ng biyaya, dakilang Diyos. Kami po'y muli nagpapakumbabang lubos, mahal na Panginoon, sa aming puso, patawarin mo kami. Hallelujah, minsan kami nagkukulang, dakilang Diyos, sa aming mga kahinaan, pagsalangsang sa iyong banal mong kalooban. Dakilang Diyos, hallelujah, nakikita mo, mahal na Panginoon, ang aming mga kahinaan. Ngunit o Diyos, narito kami, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa pagkakasala, dakilang Diyos, sa iyong banal mong harapan. Mahal na Panginoon, linisin mong bawat isa, dakilang Diyos, upang kami maging karapat-dapat po, mahal na Panginoon, sa iyong banal mong harapan. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nakikita mo aming pinakamamahal na Panginoon, ang aming mga pangailangan, mahal na Panginoon, walang may tago sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw po nakakalam ng aming buhay, mahal na Panginoon, nababatid mo at nakikita ang aming mga puso, ang aming mga pangailangan, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon Jesus, dalangin po namin, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo ang aming po mga panalangin sa iyo. Hallelujah, sa paunat dalangin po ng aming minamahal, ginagalang mahal na pastor. Hallelujah, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, ang mga kagalingan po ng aming mga karamdaman, kalutasan po ng aming mga problema. Hallelujah, problemang pinansyal, emotional, physical, higit sa problemang spiritual, mahal na Panginoon, kahinaan ng aming po mga hallelujah, paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Pawiin mo ito, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aming mga karamdaman, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, material, physical, emotional, pagpapalang spiritual, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Pawiin mo, mahal na Panginoon, lahat ng aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Hallelujah, gawin mo kaming tunay na iyong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoong Jesucristo, hallelujah, aming isinusumamo ang aming mga panalangin, hallelujah, sa aming mga buhay, mga pangailangan po namin, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, sa mahimalang kapamaraanan mo, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin po namin na mahal, ginagalang mahal na pastor, maging ang aming dalangin, mahal na Panginoon, na pagpalain mo po ang banal mong iglesia sa dakong itong Toronto. Mahal na Panginoon, ganun din po ang mga magulang namin sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang kaniyang kalakasan, pagpapalang, mahal na Panginoon, physical, hallelujah, maging sa kanya po mga beloved ko, mga anak, mahal na Panginoon, mga apo, mga manugang, mahal na Panginoon Jesus, lahat ng mga manggagawa, dakilang Diyos, lahat ng aming po mga kapatiran ng ihina, mahal na Panginoon, ng lulupay-pay sa paglilingkod, ibangon niyo po sila, mahal na Panginoon. Aming mga mahal na bisita nakarating dito, mahal na Panginoon, hipoy magpatuloy ang kanilang mga puso, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, sinusumamo namin, mahal na Panginoon, ang lahat ng ito sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In the mighty name of our dear Jesus, hallelujah, amen and amen.